Okay. Hi everyone, ENPT Nyo here. Trying out again kung ano yung magiging, well, gusto ko lang usap kasi, well, kung mga nagtatanong pa rin, asking me how to review or even buying some of my old products, digital products, yung self-companion, affordable self-review companion, and yung aking short course. Uh, and I think it's important to really address you kasi yun nga, gusto ko rin makatulong talaga kung paano ba talaga makakapag-review kayo. So, para sa hindi nakakakilala, I'm Ian Pitinho. I an environmental planner since 2018. Ayan, and isa sa mga importante siguro para sa akin is yung I started this website nung 2019 uh, for creating the sandali, nadi-distract ako dito sa ano. So, okay. I started this I started this website and videos 2019, 2020 para sa aking professional branding, and then it became something that is uh, sort of an advocacy to give aspiring environmental planners low cost, even free resources for Philippine environmental planning. Of course, a consolidation or compilation of the different um, resources from different people din na nakatulong sa iba't ibang tao na ipasa sa akin, and gusto kong i-share. So, ano bang gusto kong sabihin dito? Well, I think June or July yung next na exam, and isa sa mga importante sigurong pag-isipan ninyo bilang mga environmental planner aspirants is kung ano ba yung purpose bakit ako mag-e-exam. So, kasi 'pag nakuha natin yung why na yun, the how will follow. So, you may be in a good position right now para mag-umpisa ng environmental planning review. Marami kayong nakikita sa Facebook, maraming nag-o-offer. And I think one thing that you need to decide on is first, what will be success for me. So, isa sa mga importanteng ma-decide ninyo is ano ba yung magiging measurement ko ng success kapag ako ay nag-exam. So, yun ba ay yung pag-exam lang? Yun ba ay yung pagpasa? O yun ba ay yung pag-top para sa board exam? So, when I completed the exam in 2018, nakuha ko yung result mga around 1 week ata, within the week actually of my exam then, masaya na ako kasi napumasa kahit na hindi ako nag-top because one, really did not strive to be a top board top notcher. Secondly, I took the exam for the sake of taking the exam kasi I was then professor in UP Diliman, and parang last at by then sorry then it was apparent sa amin na parang last opportunity na yon para makakuha ng exam kasi ang understanding namin the next exam would require additional educational requirements. So
Yun nga yung nangyari na 'di ba, noong 2020 ano ba, 2023 or 2022 after the pandemic, yung first na exam was, already required yung at least a diploma, of, environmental planning, and yun na yung naging succeeding. So sa ngayon kayo, for example, na nagbabalak mag-exam would need the, additional, educational attainment, may it be a diploma or a degree, uh, master's man yun or bachelor plus the, additional, mga pangangailangan ng, experience. So, importante para sa atin na mag-exam yung definition ng why, kasi dun nga papasok yung ano, yung importansya na parang, anong effort, what effort would I, give para dito sa, exam na ito. So, yung technicals, madali na lang 'yan actually, but it's a mindset thing. I believe it's a mindset thing na parang pag-isipan natin, ilang oras sa isang araw ako magre-review, gaano katagal yung magiging review ko, gagastos ba ako para sa aking pagre-review, and kung kayo ay may kagustuhang maging board top notcher, maaaring, that will be your decision na gumastos para sa review. Although if you would like to just, pass the exam for the sake of having a license na hindi niyo naman gusto maging top notcher, maaaring gayahin niyo kami na mga hindi mga nag-self-review lang at, nag-effort na mag-spend ng 2 to 3 hours a day para mapag-aralan ang mga, environmental planning, concepts. So, isa rin sa mga importanteng maintindihan for the 2025 ENP exam is yung bago nilang, table of specifications, enhanced table of specifications. Kasi doon nakalagay kada topic, kada subtopic, ano yung level of understanding or, ano yung level of ano nga ba yun? In terms of learning outcome, ano yung gustong i-test ng, Board of Environmental Planning sa atin. So, meron siyang remembering hanggang dun sa, I think hindi naman creating, yung 5th level lang ng Bloom's Taxonomy ata. So, nasa website ko rin yun. Search nyo lang din online yung Enhanced Table of Specifications ENP exam. Nilagay ko doon yung PDF ng, resolution ng, Board of Environmental Planning. And makikita nyo din doon yung, summary nung, ano yung mga topics and at the same time yung subtopics. So, doon pa lang, actually, isang strategy rin na maganda sa ngayon na wala nung exam namin at in recent years nyo lang magagamit is yung, power ng AI para sa pagre-review. So, kung ilalagay mo for example yung mga questions na yon or mga topics na yon and then lagay mo lang siguro Urban Planning Philippines or Environmental Planning Philippines, mailalagay niya na doon kung ano yung mga possible questions na mapag-aralan. And, I think we should use AI that way na mabigyan tayo ng, mabilisang, methodology for, gaining knowledge and getting knowledge. So, 'wag tayong matakot na gumamit ng ChatGPT, ng Gemini, or ng Copilot para dun sa mga, bagay na ito that will help us, learn more, for, the Environmental Planning Board exam. So, isa rin yun sa mga workflows na mukhang, puwede niyong makuha or gamitin kung kayo ay hindi enroll sa review centers and magka-conduct ng self-review. Actually, yun yung gusto kong, maging isang topic din sa isa sa mga new videos ko. Pero, yun nga, mahirap humanap ng oras. So, upload nyo yun sa ChatGPT, makukuha nyo kung ano, or i-type nyo kung ano yung mga topics. Pwede sila magbigay ng mga, examples
Puwedeng magbigay si ChatGPT ng mga examples. And si ChatGPT actually meron siyang parang, voice feature na puwede kang makipag-usap sa kanya, and para sa mga auditory learners, yung mga mas natututo ng nakakarinig or kapag sila ay makikausap, mas madali para sa inyo na mag-aral para sa environmental planning board exam. So, uh I don't know if it will be controversial for me to recommend it, but I definitely, in my personal capacity, recommend yung paggamit ng AI dun sa pag-aaral para sa ating board exam. Kasi, yun nga, there are many resources out there, many references out there, and Google can only make your life easier by such few steps. Pero kapag tinanong mo yan kay ChatGPT, of course, you need to check your references. Pero yun ang kapangyarihan ni ChatGPT, eh. Pwede mong ilagay, give me links. Kaya pag binigay niya yung links, binuksan mo yung links, ma-verify mo na siya. So, gamitin natin kung ano yung mga available na resources. So, yun yung dalawang bagay na gusto kong i-discuss, i-express lang sa inyo dito sa video na ito or recording na ito. That one, in taking the exam, please know your why. Ano yung success para sa atin? Is it passing the exam or topping the exam? Or just taking the exam? Pwede rin kasing gano'n. Just taking the exam is a success for you. At doon kasi papasok yung ating mga other activities. And then secondly, yung enhanced table of specifications ng ENP board exam ay maaari nating patulungin si ChatGPT or ibang AI tools para matutunan natin yung mga bagay na ito. So, ako hindi ko tinitingnan yun as pandaraya kasi gusto nating lahat matuto, eh. So, hindi naman tayo magsasubmit ng paper gamit ang ChatGPT, kundi pag-aaralan natin at tuturuan natin yung ating sarili para sa tulong nila. So, yun yung dalawang bagay na hopefully makatulong sa inyo as environmental planning aspirants. Again, I'm ENPT nyo. Punta lang kayo sa enptnyo.com para sa mga iba pang mga resources, mga existing resources. And tanongin nyo lang ako sa Facebook, sa Twitter. Wala na pala akong Twitter. Facebook, sa YouTube para sa mga questions. And sa email para sa inyong mga questions about the ENP board exam. Salamat!